Isang simpleng gastos na ginagawa mo ngayon ang maaaring dahilan kung bakit hindi ka yumayaman kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho. Nakakatakot isipin na hindi malaking pagkakamali ang sumisira sa kinabukasan ng karamihan. Madalas nagsisimula ang problema sa maliliit na halagang halos hindi napapansin. Unti-unting nawawala ang perang dapat sana ay napupunta sa ipon, negosyo o investment. Pagdating ng panahon sa kalang mapapansin na libo-libo o kahit daan-daang libong piso na pala ang nawala. Maraming Pilipino ang masipag magtrabaho at handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Marami rin ang nangangarap magkaroon ng sariling bahay, matagumpay na negosyo at komportabling buhay. Ngunit kahit lumalaki ang kita ng ilan, ay parang hindi pa rin sila umaangat. Patuloy silang naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan habang lumalaki rin ang kanilang mga gastusin. Dahan-dahang nawawala ang pagkakataong makabuo ng matatag na pundasyon para sa kanilang future. Pinakamasakit sa lahat dahil hindi naman luho ang tingin ng karamihan sa mga gastusing ito. Karaniwan lamang silang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Wala silang kasamang babala na nagsasabing sinisira na nila ang iyong financial goals. Wala ring alarm na tutunog tuwing may perang lumalabas sa iyong bulsa. Dahil dito maraming tao ang hindi namamalayang nalalayo na pala sila sa buhay na gusto nilang maabot. Bawat pisong kinikita mo ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong kinabukasan. Pwede nitong ilapit ka sa financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Pwede rin nitong palakihin ng isang oportunidad na magbibigay ng mas malaking kita sa hinaharap. Ngunit pwede rin itong mawala sa mga bagay na panandalian lamang ang halaga. Kapag paulit-ulit itong nangyari sa loob ng maraming taon, napakalaki ng magiging epekto nito sa iyong buhay. Kaya mahalagang malaman kung alin sa mga gastusin ang tahimik na umaatake sa iyong pera. Hindi lahat ng panganib sa pananalapi ay madaling makita. May mga desisyong mukhang maliit sa kasalukuyan, ngunit napakalaki ng kapalit pagdating ng panahon. Isang maling ugali sa paggastos ang sapat upang hadlangan ang pagyaman na matagal mong pinaghihirapan. Una, araw-araw na pagkain sa labas. Napakadaling baliwalain ang halaga ng isang order na nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso. Karamihan ay nagiging komportable sa pagkuha ng pagkain mula sa mga restaurant, food stall o delivery application dahil mas mabilis at mas maginhawa. Hindi agad napapansin na ang maliliit na bayaring iyon ay unti-unting bumubuo ng malaking halaga paglipas ng maraming buwan. Bihirang tingnan ng karamihan ang kabuang halaga ng kanilang nagastos dahil nakatuon lamang sila sa presyo ng bawat transaksyon. Dahil dito nagiging normal ang ugaling gumastos nang hindi sinusukat ang pangmatagalang epekto nito. Tuwing abala ang schedule ng isang tao, ay mas nagiging madali ang pagpili ng handa ng pagkain kaysa maglaan ng oras sa paghahanda. Nakakasanayan ang ganitong gawain hanggang sa maging bahagi na ito ng pang-araw-araw na rutina. Kaunting halaga man sa bawat pagbili ay mabilis na naiipon kapag ginagawa ng maraming beses sa loob ng isang linggo. Marami ang hindi namamalayan na malaking bahagi na pala ng kanilang budget ang napupunta rito. Pagdating ng katapusan ng buwan ay madalas walang malinaw na paliwanag kung saan napunta ang pera. Habang lumalaki ang gastusin sa labas, ay lumiliit naman ang pagkakataong makapagtabi para sa mas mahahalagang layunin. Nababawasan ang pundong maaari sanang ilaan sa negosyo, investment o emergency fund. Unti-unting nawawala ang kakayahang maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kapag nagkaroon ng biglaang pangangailangan, ay kadalasang napipilitang manghiram o umutang. Doon nagsisimulang mabuo ang mga problemang pinansyal na maaring tumagal ng maraming taon. Bukod sa presyo ng pagkain, ay may kasama pang iba pang bayarin na madalas hindi napapansin. Nadadagdagan ng delivery fee, service charge, at iba pang gastusin ang kabuwang halaga ng bawat order. Mas lumalaki tuloy ang inilalabas na salapi kaysa sa unang inaakala. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng dagdag na bayaring ito ay nakakabuo ng malaking kabuuan sa loob ng isang taon. Maraming tao ang nagugulat kapag nakita nila ang tunay na laki ng kanilang nagastos. Mas mainam na magkaroon ng balanse sa pagitan ng kaginhawaan at wastong pamamahala ng pera. Hindi kinakailangang alisin ng tuluyan ang pagkain sa labas ngunit mahalagang magkaroon ng limitasyon. Makakatulong ang mas maingat
na pagpaplano ng mga kakainin bago magsimula ang bawat linggo. Nagbibigay ito ng mas malaking kontrol sa budget at nakababawas sa hindi kinakailangang paglabas ng pera. Maliit na pagbabago lamang ang kailangan upang maprotektahan ang kinabukasang pinaghihirapan mong buuin. Ikalawa, pagbili ng mga bagay para lang makisabay. Sa panahon ngayon ay napakadaling maimpluwensyahan ng nakikita sa social media at paligid. Kapag may bagong gamit ang iba, ay nagkakaroon ng pakiramdam na kailangan din itong bilhin upang hindi mapag-iwanan. Unti-unting nabubuo ang paniniwala na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa mga bagay na kanyang pagmamay-ari. Dahil dito mas nagiging mahalaga ang pagpapakita ng magandang imahe kaysa pagpapatibay ng kalagayang pinansyal. Maraming desisyon sa paggastos ang nagmumula sa emosyon sa halip na tunay na pangangailangan. Kapag sumasabay sa uso ang isang tao, ay kadalasang nawawala ang malinaw na hangganan ng kanyang budget. Nabibili ang mga kagamitan na hindi naman nagbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa buhay. Lumalaki ang inilalabas na salapi para lamang makuha ang pansamantalang kasiyahan at pag-aproba ng ibang tao. Pagkalipas ng ilang linggo ay karaniwan nang nawawala ang excitement na dulot ng bagong nabili. Nananatili naman ang epekto nito sa ipon at kakayahang maghanda para sa hinaharap. Lalong nagiging mapanganib ang ugaling ito kapag paulit-ulit na ginagawa sa loob ng maraming taon. Bawat impulsive purchase ay kumakain ng pondong maaari sanang magamit sa mas produktibong layunin. Nawawalan ng pagkakataong mapalago ang pera dahil napupunta ito sa mga bagay na mabilis mawalan ng halaga. Habang abala ang iba sa pagpapakita ng kanilang mga binili, ay may mga taong tahimik na nagpapalawak ng kanilang mga asset. Doon makikita ang malaking kaibahan ng pansamantalang kasiyahan at pangmatagalang pag-asenso. Hindi lahat ng mamahaling gamit ay masamang bilhin kung tunay naman itong kailangan. Nagkakaroon lamang ng suliranin kapag ang pangunahing dahilan ay inggit, pressure o kagustuhang humabol sa iba. Kapag nakabatay sa opinyon ng ibang tao, ang bawat desisyon sa paggastos ay mahirap makamit ang kalayaang pinansyal. Palaging may bagong uso na darating at palaging may mas mamahaling bersyon na lalabas. Walang katapusan ang ganitong siklo para sa mga taong hindi marunong magtakda ng limitasyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagtuon sa sariling progreso kaysa pakikipagpaligsahan sa nakikita sa paligid. Hindi kailangan ng mamahaling simbolo upang patunayan ang sariling tagumpay. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon kaysa pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Bawat perang na ilalagay sa tamang direksyon ay mas naglalapit sa isang tao sa kanyang mga pangarap. Ikatlo, sobrang paggamit ng credit card. Para sa maraming tao ay napakaginhawang gamitin ang credit card sa pang-araw-araw na pamimili. Isang swipe lamang ang kailangan upang makuha agad ang gustong produkto o serbisyo. Dahil hindi agad lumalabas ang aktual na pera mula sa bulsa, ay nagiging mas madali ang paggastos. Nawawala ang pakiramdam ng pag-iingat na karaniwang nararamdaman kapag cash ang ginagamit. Bunga nito ay mas mabilis lumalaki ang halaga ng mga binibili kaysa sa orihinal na plano. Habang tumatagal ay nagiging normal ang pagkuha ng mga bagay na hindi naman kabilang sa mga prioridad. Nagkakaroon ng maling pakiramdam na kaya pa ang karagdagang gastos dahil wala pang agarang bayarin. Pagdating ng billing statement ay saka lamang lumilitaw ang kabuang halaga ng lahat ng nagastos. Marami ang nagugulat kapag nakita nila kung gaano kalaki ang kanilang obligasyon para sa susunod na buwan. Doon nagsisimulang maramdaman ang bigat ng mga desisyong ginawa ng walang sapat na pag-iisip. Kapag minimum amount lamang ang binabayaran buwan-buwan ay mas tumitindi ang problema. Patuloy na nadaragdagan ang obligasyon dahil sa mga karagdagang singil at interes. Lalong humahaba ang panahon bago tuluyang mabayaran ang buong balanse. Pera na sana ay maaring gamitin sa mas makabuluhang layunin ang napupunta lamang sa mga dagdag na bayarin. Unti-unting lumiliit ang kakayahang bumuo ng matatag na pundasyon para sa mga plano sa hinaharap. Hindi naman masama ang pagkakaroon ng credit card kung ginagamit ng responsable. Marami itong naibibigay na benepisyo kapag kontrolado ang bawat transaksyon. Nagiging suliranin lamang kapag nawawala ang disiplina sa paggamit nito. Kapag mas inuna ang kagustuhan kaysa kakayahang magbayad, ay mabilis lumalaki ang panganib. Kadalasang nagiging sanhi ito ng matagal na pasaning pinansyal
na mahirap takasan. Mas mabuting ituring ang credit card bilang kasangkapan at hindi dagdag na pinagkukunan ng pondo. Mahalagang malaman kung alin lamang ang tunay na kailangan bago gumawa ng anumang pagbili. Makakatulong din ang regular na pagsubaybay sa lahat ng transaksyon upang maiwasan ang sobrang paggasta. Nagbibigay ang ganitong ugali ng mas malinaw na kontrol sa sariling pananalapi. Ika-4, mga subscription na hindi naman nagagamit. Maraming serbisyo ngayon ang nag-aalok ng murang buwanang bayad na tila walang malaking epekto sa budget. Dahil maliit lamang ang halaga sa bawat singil, ay madalas hindi na ito binibigyan ng sapat na pansin. Nagiging madali ang pag-subscribe sa mga streaming platform, premium membership, online tool at iba pang digital service. Pagkalipas ng ilang panahon, ay nakakalimutan na ng marami na aktibo pa pala ang kanilang mga account. Patuloy namang kinakaltas ang pera, kahit bihira o halos hindi na nagagamit ang mga ito. Sa unang tingin ay parang walang problema, dahil maliit lamang ang halaga ng bawat subscription. Ngunit kapag pinagsama-sama ang lahat ng buwanang singil, ay lumalaki ang kabuang gastos. Daan-daang piso ang maaaring mawala bawat buwan nang walang malinaw na pakinabang. Kapag inipon ang halagang iyon sa loob ng isang taon, ay mas malaki na ang nawawala kaysa sa inaasahan. Kadalasan ay hindi napapansin ang pagtagas ng pera dahil automatiko ang proseso ng pagbabayad. Habang dumarami ang nakalimutang membership, ay mas lumalaki rin ang hindi produktibong gastusin. Nauubos ang salaping maaari sanang mapunta sa mas kapaki-pakinabang na layunin. Nabibigyan ng prioridad ang mga serbisyong hindi naman nagdadagdag ng tunay na halaga sa pang-araw-araw na buhay. Unti-unting nababawasan ang kakayahang maglaan ng pondo para sa mas mahahalagang pangangailangan. Nagiging tahimik na kalaban ng financial growth ang mga bayaring bihirang suriin. Hindi nangangahulugan na kailangang kanselahin ang lahat ng subscription. Marami sa mga ito ang talagang nakatutulong kapag regular na ginagamit. Nagkakaroon lamang ng problema kapag patuloy ang pagbabayad para sa mga serbisyong hindi na napapakinabangan. Kapag walang regular na pagsusuri sa mga nakarehistrong account, ay madaling makaligtaan ang mga hindi na kailangan. Doon nagsisimulang maubos ang pera sa mga bagay na wala ng silbi. Mas makabubuting maglaan ng oras upang repasuhin ang lahat ng buwanang singil. Makakatulong ang pagtatala ng bawat membership upang makita kung alin ang dapat panatilihin. Nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan kung saan talaga napupunta ang pera bawat buwan. Maliit man ang matitipid sa simula, ay lumalaki rin ang epekto nito habang tumatagal. Ganitong uri ng disiplina ang madalas na bumubuo ng matibay na pundasyon para sa mas maayos na kinabukasan. Ika-5, madalas na pag-upgrade ng gadgets. Tuwing may inilalabas na bagong modelo, ay maraming tao ang agad na akit sa mga ipinapangakong bagong feature. Nakakabighani ang mga patalastas na nagpapakita ng mas mabilis na performance at mas modernong disenyo. Dahil dito ay nabubuo ang pagnanais na palitan agad ang kasalukuyang kagamitan kahit maayos pa naman ang kondisyon nito. Nauwi ang ganitong pag-uugali sa sunod-sunod na pagbili na hindi naman lubos na kinakailangan. Unti-unting lumalaki ang halagang nailalabas para lamang makahabol sa pinakabagong teknolohiya. Sa maraming pagkakataon ay maliit lamang ang pagkakaiba ng lumang device at ng bagong bersyon. Patuloy pa ring nagagampanan ng dating kagamitan ang pangunahing layunin nito sa pang-araw-araw na paggamit. Gayunpaman ay mas nangingibabaw ang kagustuhang magkaroon ng pinakabagong modelo kaysa pagtingin sa tunay na pangangailangan. Bunga nito ay napapalitan ng mga gamit na maaari pa sanang tumagal ng ilang taon. Doon nagsisimulang masayang ang malaking bahagi ng pinaghirapang kita. Habang tumitindi ang ugaling ito, ay lalong bumibigat ang epekto sa kalagayang pinansyal. Libo-libong piso ang maaaring mapunta sa paulit-ulit na pagpapalit ng mga elektronikong kagamitan. Salaping maaari sanang magamit para sa pagpapalawak ng pinagkakakitaan ang nauubos sa mabilis na nawawalang halaga. Hindi tulad ng mga asset na may kakayahang lumago, ay karaniwang bumababa ang presyo ng gadgets habang tumatagal. Dahil dito, ay limitado lamang ang naibabalik na benepisyo kumpara sa inilabas na puhunan. Malaki rin ang impluensya ng kapaligiran sa paghubog ng ganitong asal sa paggastos. Kapag nakikita ang mga kakilala na gumagamit ng mas bagong device, ay nagkakaroon ng pakiramdam
na kailangan ding sumabay. Nagiging sukatan ng iba ang modernong kagamitan bilang simbolo ng tagumpay. Dahil sa ganitong pananaw ay nababaliwala ang kahalagahan ng maingat na pagdedesisyon sa pera. Nauuna ang pagnanais na magmukhang updated kaysa ang pagbuo ng mas matatag na kinabukasan. Mas kapaki-pakinabang na sulitin muna ang kasalukuyang kagamitan hanggat maayos pa ang paggana nito. Makabubuting suriin kung talagang kailangan ba ang bagong modelo bago maglabas ng malaking halaga. Nagbibigay ang ganitong pag-iingat ng pagkakataong mailaan ang pera sa mga bagay na may mas mataas na potensyal na pakinabang. Lumalakas ang kakayahang magpalago ng yaman kapag mas maingat ang bawat desisyong pinansyal. Ika-6, pagsugal sa mga madaling yaman na pangako. Kapag desperado ang isang tao na mapabilis, ang pag-asenso ay mas nagiging madali siyang maniwala sa matatamis na pangako. Nakakaakit pakinggan ang mga alok na nagsasabing kayang doblehin o triplehin ang pera sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa matinding pagnanais na magkaroon ng malaking kita, ay nababawasan ang pag-iingat sa pagdedesisyon. Nalalagay sa panganib ang pinaghirapang ipon dahil sa pag-asa na mabilis na makakamit ang tagumpay. Marami ang nahuhulog sa ganitong patibong dahil mas pinipili nila ang shortcut kaysa matiyagang pagbuo ng yaman. Karaniwang ginagamit ng mga manluloko ang emosyon upang makahikayat ng mga biktima. Ipinapakita nila ang mga larawan ng marangyang pamumuhay upang makuha ang tiwala ng mga tao. Nagkakaroon tuloy ng paniniwala na madali lamang maabot ang kasaganaan basta sumali sa kanilang alok. Nabubulag ang ilan sa posibilidad ng malaking kita habang nababaliwala ang napakalaking panganib. Kapag nangyari ito, ay nawawala ang kakayahang suriin ng maayos ang isang oportunidad. Hindi kakaunti ang mga pamilya na nawalan ng malaking halaga dahil sa mga kahina-hinalang programa. Pondong inilaan para sa edukasyon, kabuhayan o iba pang mahahalagang layunin ang nauuwi sa wala. Bukod sa pagkawala ng salapi, ay kasama rin ang matinding pagkadismaya at stress. Mahirap bawiin ang panahon at pagsisikap na inilaan sa maling desisyon. Dahil dito, ay lalo pang napapalayo ang isang tao sa kanyang mga pangarap. Kabaligtaran ng mabilis na yaman ang paraan ng mga tunay na matagumpay sa pananalapi. Mas pinipili nila ang maingat na pagpaplano at matalinong paglalagak ng kanilang resources. Nauunawaan nila na ang matatag na pagunlad ay kadalasang nangangailangan ng mahabang panahon. Hindi sila basta naakit sa mga pangakong walang malinaw na basehan. Doon nila napoprotektahan ang kanilang pinaghirapang puhunan laban sa hindi kinakailangang panganib. Mas makabubuting pag-aralan ng mabuti ang anumang oportunidad bago maglabas ng pera. Mahalagang magsagawa ng masusing pagsusuri kaysa magpadala agad sa emosyon o excitement. Nagbibigay ang ganitong ugali ng mas malaking pagkakataong makaiwas sa mga mapanlinlang na alok. Unti-unting nabubuo ang mas matibay na pundasyon kapag ang bawat hakbang ay pinag-iisipan ng mabuti. Ganyan nababantayan ang kinabukasan laban sa mga pangakong maganda lamang pakinggan, ngunit mapanganib sa katotohanan. Ika-7, pagbabayad ng mataas na interes dahil sa utang. Maraming tao ang hindi agad napapansin kung gaano kalaking halaga ang nawawala dahil sa matataas na interes. Karaniwan ay nakatuon lamang ang pansin sa buwan ng hulog habang hindi nakikita ang kabuang gastos sa pagdaan ng panahon. Dahil dito ay nagmumukhang abot kaya ang isang pagkakautang kahit masyado na pala itong mabigat. Unti-unting lumalaki ang obligasyong pinansyal habang patuloy ang pagdagdag ng mga singgilin. Nagiging tahimik na hadlang ito sa pagbuo ng mas maunlad na kinabukasan. Sa bawat buwang lumilipas ay may bahagi ng kinikita na napupunta lamang sa pagbabayad ng karagdagang charges. Halagang maaari sanang maidagdag sa sariling pondo ang napupunta sa pagpapayaman ng pinagkakautangan. Nababawasan tuloy ang kakayahang magtabi para sa mas mahahalagang layunin. Habang tumatagal, ay mas lalong humihirap ang pag-angat dahil patuloy na kinakain ng interes ang pinaghirapang pera. Doon nagsisimulang maramdaman ang tunay na bigat ng maling pangungutang. Nagiging mas mapanganib ang sitwasyon kapag ginagamit ang bagong pagkakautang upang bayaran ang dating obligasyon. Nabubuo ang isang siklong mahirap putulin dahil palaging may panibagong bayaring dumarating. Kahit gaano kasipag ang isang tao, ay maaring mahirapan siyang makaipon sa ganitong kalagayan
Patuloy na lumalaki ang pasanin habang lumiliit ang natitirang pera para sa sariling pangangailangan. Marami ang natatagpuan ang kanilang sarili sa ganitong sitwasyon nang hindi nila inaasahan. Hindi lahat ng pagkakautang ay masama kung ginagamit sa tamang paraan at may malinaw na layunin. Nagkakaroon lamang ng seryosong problema kapag hindi na kayang pamahalaan ang mga obligasyon. Kapag nawawala ang kontrol sa pagbabayad, ay mabilis na lumalala ang epekto nito sa kabuang kalagayang pinansyal. Nadadagdagan pa ang stress at pag-aalala na dala ng patuloy na pagdating ng mga bayarin. Bunga nito ay naapektuhan hindi lamang ang pera, kundi maging ang kalidad ng pamumuhay. Mas mainam na unahin ang pagbawas ng mga utang na may pinakamataas na interes. Makakatulong din ang maingat na pagpaplano upang maiwasan ang hindi kinakailangang panghihiram sa hinaharap. Nagbibigay ang disiplina sa pananalapi ng mas malaking pagkakataong makawala sa mabigat na pasaning ito. Habang nababawasan ang mga obligasyon, ay mas lumalawak ang kakayahang mag-ipon at magpalago ng yaman. Ikawalo, kawalan ng ipon para sa mga emergency. Hindi kailanman nagbibigay ng babala ang karamihan sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Maaring dumating ang biglaang pagkakasakit, pagkawala ng pinagkukunan ng kabuhayan o agarang gastusing nangangailangan ng malaking halaga. Kapag walang nakahandang reserbang pondo, ay mabilis na nagkakaroon ng suliranin sa pananalapi. Napipilitang humanap ng agarang solusyon kahit hindi ka nais-nais ang mga magiging kapalit nito. Dahil dito ay nagiging mas mahirap ang pagharap sa mga pagsubok na maaari sanang mapaghandaan. Sa oras ng kagipitan, ay kadalasang napupunta ang isang tao sa panghihiram ng pera mula sa iba. Nagkakaroon ng dagdag na pasanin na lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Bukod sa problemang kailangang lutasin, ay may panibagong obligasyong dapat bayaran. Nawawala ang kapayapaan ng isip dahil sa sunod-sunod na alalahaning pinansyal. Madalas ay mas tumatagal ang epekto ng kakulangan sa paghahanda kaysa sa mismong problemang pinagdaanan. Habang walang emergency fund, ay nananatiling marupok ang pundasyon ng pananalapi. Isang hindi inaasahang pangyayari lamang ang maaring magbura ng matagal ng pinaghirapang progreso. Nababaliwala ang maraming taong pagtitipid dahil sa isang malaking gastusing dumating ng biglaan. Lalong nahihirapang makabangon kapag walang sapat na proteksyon laban sa ganitong sitwasyon. Doon nakikita kung gaano kahalaga ang pagiging handa sa anumang pagkakataon. Karamihan ay naniniwalang hindi pa nila kailangang magtabi dahil wala namang problema sa kasalukuyan. Ngunit ang tunay na halaga ng paghahanda ay nakikita bago pa dumating ang krisis. Mas mabuting maglaan ng maliit na halaga ng regular kaysa maghanap ng malaking pera kapag huli na ang lahat. Nagbibigay ang maagang pag-iipon ng mas malaking seguridad laban sa mga hindi kontroladong pangyayari. Dahil dito ay nagiging mas matatag ang kakayahang harapin ang anumang hamon. Mas epektibong makapagpaplano ang isang tao kapag may nakalaang pondong sasalo sa mga biglaang gastusin. Nagkakaroon ng kumpiyansa sa pagdedesisyon dahil alam niyang may nakahandang proteksyon para sa mahihirap na panahon. Lumalakas ang kakayahang panatilihin ang mga pangmatagalang layunin kahit may dumating na pagsubok. Bawat halagang na itatabi ngayon ay nagsisilbing panangga laban sa mga problemang maaring dumating bukas. Paano kung ang susunod mong desisyon sa pera ang magiging dahilan kung yayaman ka o mananatili sa parehong sitwasyon pagkalipas ng 10 taon? Nakakatakot isipin na hindi kakulangan sa kita ang tunay na problema ng maraming tao. Mas madalas na ang dahilan ay ang maliliit na gastusing paulit-ulit na hinahayaang lumaki sa pagdaan ng panahon. Unti-unti nilang kinakain ang perang maaari sanang magbukas ng mas maraming oportunidad. Dahan-dahan nilang binabawasan ang kakayahang makabuo ng mas matatag na kinabukasan para sa sarili at pamilya. Bawat halimbawa na natalakay ay nagpapatunay na hindi lahat ng panganib sa pananalapi ay madaling makita. Maraming pagkakamali ang nagsisimula sa mga simpleng desisyong tila walang malaking epekto sa kasalukuyan. Ngunit kapag pinagsama-sama ang mga maling gawi sa loob ng maraming buwan at taon, ay nagiging napakalaki ng kapalit. Doon madalas nagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga taong umaasenso at ng mga taong nananatiling kapos, hindi dahil mas matalino ang isa,
kundi dahil mas naging maingat sila sa bawat pisong dumaan sa kanilang mga kamay. Ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Hindi kinakailangang maging milyonaryo agad upang masimulan ang pagbuti ng kalagayang pinansyal. Sapat nang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas disiplinadong paghawak ng pera araw-araw. Maliit na hakbang ngayon ay maaaring magbunga ng napakalaking resulta pagdating ng mga susunod na taon. Maraming matagumpay na tao ang nagsimula, hindi sa malaking kapital kundi sa tamang pagdedesisyon sa kanilang mga gastusin. Habang mas maagang natutukoy ang mga bagay na sumisira sa iyong pera, ay mas maaga mo ring mapoprotektahan ang iyong kinabukasan. Habang mas nagiging maingat ang bawat galaw, ay mas lumalakas ang pundasyong binubuo mo para sa mas magandang buhay. Dumarating ang yaman hindi lamang sa pamamagitan ng malalaking kita, kundi sa kakayahang pigilan ang mga gastusing walang naidudulot na halaga. Bawat perang na ililigtas mula sa maling paggastos ay isang hakbang palapit sa mga pangarap na matagal mo nang gustong makamit. Nagsisimula ang mas maunlad na bukas sa mga desisyong ginagawa mo mula sa araw na ito pasulong.